Ate ganda, nilingon ni Lori ang bata na tumatakbo palapit sa kanila ng kaibigang si Juliet. Ako ba? Natutuwa na sabi ng kanyang kaibigan, at hinarangan pa ito. Hindi po, yung kasama niyo po, sabi naman ng bata, at nilampasan si Juliet na nakasimangot na. Ate ganda, may nagpapabigay po sa iyo nito. Tiningnan niya ang hawak ng bata. Bukod sa bagkos ng mga sampagita, ay may hawak din itong isang tangkay ng rosas. Kinuha niya ito. May nagpapabigay. Sino? Inamoy ni Lori ang bulaklak, habang inililibot ang paningin sa paligid. Katatapos lang ng lunch break nila, at pabalik na sila ng paaralan. Secret po, anang batang lalaki saka tumakbo palayo. Pabiro na siniko siya ni Juliet, habang naglalakad sila papunta sa kanilang klase. May manliligaw ka na naman. Manganganib ang mga lahi ni Eva nito kapag nagtuloy-tuloy. Wala nang matitira sa amin. Para namang walang narinig si Lori, at nanatiling nakatitig sa hawak na bulaklak. Halos araw-araw siyang nakakatanggap ng mga bulaklak, pero parang kakaiba ang hawak niya ngayon. Hindi naman ito ang unang beses na makakita siya ng rosas, sadyang may kakaiba lang talaga dito. Uuwi ka na agad Lori. May group project pa tayo. Pagpipigil sa kanya ng kanyang mga kaklase. Tiningnan niya ang oras na puno ng pagkabahala. Sorry pero kailangan ko na talagang umuwi. Gagawin ko naman ang parte ko eh. I-send ko na lang mamaya pagkatapos ko. Lagi ka na lang ganyan Lori. Alam mo ba ang whole coverage ng group report natin? Paano kung ikaw ang tanungin bukas? May maisasagot ka ba? Laglag ang mga balikat niya, na sumunod sa mga ito sa library. Nauna na si Juliet na umuwi. Papalubog na ang araw, at kapag lumampas sa 6:00 ng gabi na hindi pa siya makauwi, ay paniguradong lagot siya. Halos takbuhin niya ang kanilang bahay, ngunit pagbukas niya ng pintuan, ay malakas na sampal agad ang bumungad sa kanya. Walang hiyakang bata ka. Anong oras na ha? Ganyan ba ang oras ng uwi ng isang matino na babae? Hindi po. At sumasagot ka na. Lumalandi ka na siguro no? Subukan mong mag-boyfriend at tatamaan ka talaga sa akin. Hinaplos niya ang pisnging tiyak na namamagana. Pinigilan ni Lori ang kanyang mga luha. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang papa na makapagpaliwanag. Kung magsasalita siya, ay iniisip agad ng mga ito na sumasagot siya. Para bang wala siyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinuntahan niya ang kanyang ina na nasa kusina, pero ismad lang ang ibinigay sa kanya nang magsumbong siya. Aba dapat lang. Kailangan mong matuto, Lori. Bawal kang gabihin sa labas. Bawal kang makipaglapit sa mga lalaki, dahil ikakasal ka na sa susunod na taon. Napayuko na lang ng ulo si Lori. Palugi na ang kanilang maliit na negosyo, iyon ang dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ng kanyang ama. Kasalanan din naman ito ng kanyang mga magulang. Masyadong maluho ang mga ito. Ang malala pa doon ay ipinagkasundo siya ng hindi man lang niya alam, sa taong hindi niya kilala, at ang nakakadiri pa doon, ay isang matandang hakluban, upang isalba ang kanilang palugi na negosyo. Gusto ni Lori na tumakbo at magtago, pero wala siyang mapupuntahan. Bukod kay Juliet ay wala na siyang iba pang kaibigan. May mga kamag-anak naman sila, pero malayo ang loob ng mga ito, dahil na rin sa kagagawan ng kanyang mga magulang na pati siya ay nadadamay. Ate ganda, may nagpapabigay po sa iyo nito. Muling nabungaran ni Lori ang batang lalaki. Papasok na siya ng paaralan, pero hinarangan siya nito. Lori, dali, hayaan mo na yan. Malilate na tayo sa first subject natin. Sabi ni Juliet. Sandali lang, sagot niya at kinuha ang inaabot ng bata sa kanya. Halos araw-araw itong may dalang rosas para sa kanya, na hindi naman niya alam kung kanino galing. Kapag nagtatanong siya ay agad itong tumatakbo palayo. Pero iba ngayon ang dala ng bata para sa kanya. Isang jewelry box. Binuksan iyon ni Lori at nagulat siya sa laman nito. Nanginginig na kinuha niya ang gold necklace na may pendant na diamante na hugis puso. Sobrang mahal nito. Wow! Patingin nga niyan Lori. Hinablot ni Juliet mula sa kanyang kamay ang kwintas, pero wala na doon ang isip niya. Madaming mga sasakyan sa labas ng paaralan, pero ang mga mata ni Lori ay nakatuon na sa makintab na itim na sasakyan sa kabilang parte ng kalsada. May lalaki sa driver's seat. Nakasuot ito ng shades, pero nang makita na nakatingin si Lori dito,
ay dali-dali nitong itinaas ang bintana. Malakas na kumabog ang puso ni Lori dahil sa nakita. Akin na iyan, Juliet. Kinuha niya sa kamay ng kaibigan ang mamahaling kwintas. Muling inilagay sa magandang kahon, isinuksok sa loob ng damit ng batang lalaki, at hinhila si Juliet palayo. Uy, sandali lang. Bakit ba tayo tumatakbo? At bakit mo isinauli yung kwintas? Ang ganda nun. Sayang naman. Hinarap niya si Juliet na bahagyang hinihingal. Lumingon siya sa labas ng gate, at wala na ang bata doon. Hindi mo ba alam kung magkano ang presyo ng ganon na kwintas? Mga 300,000. Nanlaki ang mga mata ni Juliet, dahil sa ibinunyag niyang presyo. Talaga, ganon kay Aman ang secret admirer mo. Bakit mo ibinalik kung para sa iyo yun? Kung ayaw mo sa kwintas pwede naman nating isangla at paghatian ang pera. Binatukan niya si Juliet, at tumuloy na sa kanilang klase. Hindi ka man lang ba nababahala, Jul? Mahigit 1 buwan na pero hindi man lang magawang magpakita ang taong nagbibigay sa akin ng mga bulaklak. Tapos bibigli niya ako ng ganon na regalo. Paano kung baliw iyon at? Hala, madami akong napapanood na mga ganyan. Iyong mga baliw na admirer. At alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Kinikidnap nila ang mga babaeng gusto nila. Bulalas nito sa nanlalaki na mga mata. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang kaibigan, ay hindi na nakapag-focus pa si Lori sa kanyang mga klase sa buong araw na iyon. Ang ending tuloy ay ilang beses siyang napag-alitan ng kanyang mga professor. Mag-ingat ka pa uwi, Lori. Huwag ka nang dumaan sa kung saan-saan, bili ni Juliet na kanya lang tinanguan. Magkalapit lang ang bahay nilang dalawa, at hindi naman gaanong kalayo sa paaralan, kaya kung minsan ay nilalakad nila ito pauwi. Pero dahil may club activity si Juliet ngayon, ay sasakay na lang siya sa tricycle pauwi. Saan ang bahay mo, miss? Kumunot ang noo ni Lori. Kilala na siya ng mga tricycle driver dito, at alam na rin ng mga ito kung nasaan ang bahay nila, kaya bakit ito nagtatanong. Bago siguro. Sinilip ni Lori ang driver, at ganun na lang ang paglunok niya nang makita ang gwapong binata na nakatingin sa kanya. Para itong artista, at mukhang yayamanin din ang balat nito sa sobrang kinis, tricycle driver ito. Hindi siya naniniwala. Saan dito ang bahay niyo, miss? Ihahatid na kita, antag nito na siyang nakapagpagising sa kanya sa iniisip. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Lori dahil sa lalaki. Ito ang nasa pila, kaya hindi pwedeng lumipat siya sa iba. Bumaba na lang kaya siya at maglakad pa uwi. Mas lalong hindi pwede. Baka lalo lang siyang mapahamak, lalo na at pakiramdam niya ay may nakamatsyag sa kanya. Dito na lang. Sa huli ay sinabi rin niya ang direksyon kung nasaan ang bahay nila. Kapag nagtagal pa kasi siya, ay sa kanyang papa naman siya sesimen. Dito ang bahay niyo. Tiningnan ng lalaki ang bahay na nasa kanyang likod. Tumango si Lori, kahit ang totoo ay hindi naman talaga. 2 bahay pa bago ang sa kanila. Inabot niya ang kanyang pamasahe, pero tinitigan lang nito iyon. Bakit hindi ka pa pumasok sa bahay niyo? Imbes ay tanong nito. Nahalata ni Lori ang pagdududa sa mga mata ng lalaki. Nakita pa niya kung paano nito inilibot ang paningin sa mga katabing bahay. I see, anito at tumango-tango. Tiningnan siya nito at bahagyang ngumiti. The ride is free by the way. Pinanood ni Lori ang papalayong sasakyan. Kung kanina ay pinaghihinalaan niya ito, lalo yung tumindi nang magsalita ito ng English. At may accent pa. Simula ng araw na iyon, ay lagi nang nararamdaman ni Lori na may mga matang nakamasid sa kanya, na parabang binabantayan ang bawat kilos niya. Natatakot ako, Jul, aniya sa kaibigan, matapos may kwento ang lahat pati na ang mga napapansin niya. Ano ka ba, ganda, problems lang iyan. Huwag kang masyadong praning. Banibiro lang kita. Bakit kanila kikidnapan wala namang pang-ransom ang mga parents mo? Halakhak nito na siyang ikinainis niya. Ito ang ayaw niya kay Juliet, hindi alam magseryo na para bang laro lang ang lahat. Gabi na at nasa meeting pa siya. Nakapagpaalam naman siya ng mabuti sa kanyang mga magulang, pero hindi iyon ang inaalala niya. Umuwi na si Juliet, at baka wala na ring naiwan na tricycle sa labas. That's it for today. Thanks for your hard work everyone, sabi ng president namin. Malas naman. Ngayon pa talaga umulan na wala akong dalang payong.
Hindi na pinansin pa ni Lori ang reklamo na naririnig niya sa kanyang mga kasamahan, at sinoong na ang ulan. Wala ni isa sa mga ito ang kapareho niya ng ruta na tatahakin pa uwi. At gaya ng inaasahan ni Lori, ay wala nang ang tricycle sa labas. May mga dumadaan man pero punuan na. Nakakainis naman. Sigaw niya saka nagsimula ng tumakbo pa uwi. Wala naman siyang ibang choice. Natigil si Lori sa pagtakbo, nang may makita siyang nag-iisang sasakyan sa gilid ng daan. Hindi siya pwedeng magkamali, ito yung nakita niya noon. Umatras siya pero tumama ang likod niya sa matigas na bagay. Lumingon siya sa likod at bago pa niya mamukhaan ang lalaki, ay may itinakip itong panyo sa kanyang ilong, na agad niyang ikinawala ng malay. Sunod-sunod na dumaing si Lori, nang maramdaman ang matinding pananakit ng kanyang buong katawan. Ano ba ang nangyari at parang binugbog ang pakiramdam niya? Nasa kwarto siya, pero rinig niya ang galit na boses ng kanyang mga magulang mula sa labas. Akma sana siyang tatayo, upang magtungo sa banyo nang sumidhi ang matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Napabalik siya sa kama sa nanlalaking mga mata. Bakit masakit ang parte ng katawan niya doon? Nangangitim din ang ilang parte ng balat niya. Sinusubukan na alalahanin ni Lori kung ano ang nangyari nang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto, at pumasok ang papa niya na madilim ang mukha. Pa, malandi kang babae ka. Tumabingi ang ulo niya, at halos mabingi siya sa sobrang lakas ng pagkakasample nito sa kanya. Agad na tumulo ang mga luha niya. Hindi pa siya nakakabawi nang sinubunutan siya ng kanyang ama, at kinaladkad palabas ng kanyang kwarto. Ang palem mo kahapon ay may meeting ka. Pinayagan kita pero lumipas na ang buong gabi, ay hindi ka pa rin umuuwi. Hindi ka rin matawagan. Tapos ano, makikita ka na lang namin sa labas ng pintuan na natutulog. Masyado ka bang nasarapan at hindi mo na magawang pumasok ng bahay? Sunod-sunod siyang umiyak habang umiiling. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari. May kumidnap po sa akin. Hamalakhak ang kanyang ina na si Brenda. Kumidnap. At sino naman ang magkaka-interes na kumidnap sa iyo? Huwag ka nang magkaila, dahil kitang-kita namin ang ebidensya. Walang hiya naman. Inalagaan ka namin ng maayos para sa lalaking nakatakda para sa iyo, pero heto at nagpariwara ka. Isa kang kahihiyan. Hindi naman ako malandi pero bakit ganyan ka? Walang magawa si Lori kundi ang umiyak. Gustong-gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, pero alam niyang wala rin naman iyong silbi. Ayaw man lang na alamin ng mga ito ang totoong nangyari, at pinaratangan pa siya ng kung ano-ano. Sobrang sakit na wala man lang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. Hinablot ng kanyang ama ang braso niyang nananakit, at mariin iyong pinisil. Pasalamat ka at darating ngayon si Mr. Lim, dahil kung hindi ay baka madagdagan ko yang mga pasa mo sa katawan. Magbihis ka at ayusin mo yang sarili mo. Bibisita dito ang mapapangasawa mo. At ayaw kong makita na ganyan ang pagmumukha mo. Pakitinguhan mo siya ng mabuti, kung ayaw mong samain sa akin mamaya. You disappointed me, Lori. Akala ko pa naman ay matinukang babae, puno ng pagkadiri na wika ng kanyang ina. Nang mawala na ang mga magulang sa kanyang harapan, ay nagtatakbo siya papasok sa loob ng kanyang kwarto, at doon ibinuhos lahat ang kanyang mga luha. Naalala na niya ang lahat ng mga nangyari. Sa bakanteng bodega, ang isang lalaki na malabo sa kanyang paningin, at kung paano siya nito inangkin. Nandidiri siya sa kanyang sarili, dahil sa kinahinatnan niya. Nakaka-trauma. Ngunit kung hindi niya ito tatanggapin at lalagpasan, ay baka mabaliw siya. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, dahil wala siyang ibang aasahan na tutulong sa kanya, kahit na ang sarili niyang mga magulang. Ito ang anak na sinasabi ko sa iyo, Mr. Lim, pagpapakilala ng kanyang papa sa matandang lalaki na kanilang kaharap. Ngumiwi si Lori. Mas gugustuhin na lang niya na kumuha ng tali at mag-ano, kaysa sa magpakasal sa matandang ito. Diyos me, para na niya itong lolo. Nakasuot ito ng itim na business suit. Panot ito at bilugan ang mga mata. Maliit na nga, ang laki pa ng tiyan. Buntis ba ito? Humajijek ang tinawag na Mr. Lim. Na siyang lalong ikinangiwi ni Lori. Para itong nuno sa punso na naglalakad sa mundo ng mga tao. Maganda ang anak mo sa personal. Mas maganda sa litrato na iyong binigay, sabi ni Mr. Lim. Muntik na siyang matawa kung hindi lang siya siniko ng kanyang ina.
Purong incheck nga pala ito, kaya ganon na baluktot ang salita. Dito sa Pilipinas ang napili nitong pagpatayuan ng mga negosyo, dahil mas lalago raw ang pera niya dito. Ako swerte sobrang ganda mapang asawa, natutuwa nitong wika at bahagya pa siyang nilapitan. Napaatras si Lori pero naging maagap ang papa niya, upang pigilan siya. Kausapin mo, magpakilala ka, subukan mong pumalpak at tatamaan ka sa akin, mariin itong bulong, kaya kahit na ayaw niya ay wala siyang magagawa, kundi ang sumunod. Magandang tanghali po, ako po si Lori. Maagap na hinawakan ni Mr. Lim ang kanyang kamay, at pinisil at inamoy iyon. Kinilabutan siya, sinubukan na hilain ni Lori ang kanyang kamay, pero ayaw na pakawalan iyon ng matanda. Gusto ko tawag mo ako sweetheart. Malakas na hinhila ni Lori ang kamay, at dahil hindi iyon inaasahan ng matanda, ay muntik na itong masabsob sa sahig. Lori, galit na boses ng kanyang mga magulang. Tumawa si Mr. Lim, kaya natigil ang dalawa sa akmang pangdedisiplina sa kanya. Ikaw gusto ko sobra. Gusto ko kasal agad tayo sunod na buwan. Hindi lang si Lori ang natigilan sa gulat, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Biglang lumiwanag ang mga mukha ng mga ito, at inulan ng mga papuri si Mr. Lim. Nahahapos siyang umupo sa sofa. Sa sunod na buwan na ang kasal nila. Akala niya ay sa sunod na taon pa. Bakit bigla-bigla naman ata? Makakatakas pa ba siya? Naglandas ang mga luha sa pisngi ni Lori. Kaya sa kawalan ng pag-asa. Anong iniiyak-iyak mo dyan na babae ka? Dapat nga ay magpasalamat ka pa na pinaaga ni Mr. Lim ang kasal niyo. Kayo lang naman ang may gusto na makasal ako sa kanya. Hindi niyo man lang tinanong kung gusto ko ba siya. Show nga ka ba? Hindi kailangan ang opinyon mo dito. Mawawala ang negosyo natin kung hindi ka magpapakasal sa kanya. At ayaw mo ba nun? Magiging donya ka, hihiga ka sa salapi. Ginagawa rin naman namin ito para sa iyo. Sambat naman ng kanyang ina. Umiling si Lori at tahimik na umiyak. Bingi na ang kanyang mga magulang. Simula pa noon ay ang mga ito na ang nagdedesisyon sa buhay niya. Makasarili ang mga magulang niya, na pati ang kaisa-isang anak ng mga ito ay kaya nilang isakripisyo. Isang araw din na nagpagaling si Lori. Bukod sa masakit ang kanyang katawan, ay natatakot na siyang pumasok. Natatakot siya na baka maulit muli ang nangyari sa kanya. Niyakap ni Lori ang sarili, habang naglalakad sila pauwi ni Juliet. May problema ka ba Lori? Noon ko pa napapansin na lagi kang matamlay at walang buhay, puno ng pag-aalala na wika ng kaibigan. Umiling siya, hindi niya sinabi dito ang nangyari sa kanya. Walang nakakaalam na naabuso siya. Ang tingin naman ng mga magulang niya ay may lalaki siya, kaya simula ng araw na iyon, ay bahay at paaralan lang siya. Busy na rin ang mga ito sa paghahanda ng nalalapit niyang kasal. Gusto niyang maiyak sa sitwasyon na kinakaharap niya. Kinabukasan ay nagising si Lori na parang hinahalukay ang sikmura niya. Natutap niya ang bibig, at dali-dali na tumakbo papuntang banyo. Itinulak pa niya ang mama niya na naglilinis doon, at nagsimulang magsusuka. Dumilim naman ang mukha ng ina ni Lori, habang pinagmamasdan ang anak. Nabitawan pa nito ang hawak na panglinis. Bakit ka nagsusuka na umagang-umaga? Buntis ka. Hindi agad nakaimik si Lori. Hindi naman siya tanga para hindi malaman, kung ano ang nangyayari sa kanya. Naalala niya ulit ang nangyari noon ng gabing iyon. Tuluyan na siyang humagulgol, nang maisip na maaaring nagbunga nga ang nangyaring pang-aabuso sa kanya noon. Buntis ka. Marahas na niyugyug ng kanyang ina ang kanyang balikat, habang todo ang pag-iling niya. Kahit na alam niyang iyon nga ang totoo, ay ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang umamin. Natatakot siya na baka itapon siya ng mga magulang palabas sa kanilang pamamahay. Hindi po. Masakit lang po ang ulo ko kaya. Sinungaling. Lamandi ka na nga, hindi ka pa nag-iingat. Hindi man lang ba naisip ng lalaki mo na bumili ng pambalot? Mga irresponsible. Ano ang nangyayari dito? Umagang-umaga ay ang iingay ninyo. Pumasok ang kanyang papa sa banyo, na lalo lang na ikinahagulgol niya ng iyak. Binato siya ng kanyang ina ng tabo sa sobrang gigil. Iyang anak mo, buntis. Kapag nalaman ito ni Mr. Lim, ay paniguradong iuurong nito ang kasal. Ano? Nahintakutan si Lori, nang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Tanggalin mo iyan, madiin ang boses na sabi nito.
Namilog ang mga mata niya. Alisin mo yang nasa tiyan mo. Mawawala sa atin si Mr. Lim. Kailangan mo yang tanggalin, bago pa niya ito malaman. Aalisin ko ang bata. Pero, anong pero? Nakikinig ka ba, Lori? Ang kabuhayan natin ang nakasalalay dito. Isipin mo naman kaming mga magulang mo. Huwag ka nang pumasok ngayon. Dito ka lang sa bahay, at maghahanap ako ng pwedeng magtanggal yang nasa tiyan mo. Malamig ang boses na wika ng kanyang papa. Hindi ito sumisigaw, kaya alam niya na seryoso na ito ngayon. Tiningnan ni Lori ang kanyang ina upang humingi ng tulong, pero hindi na niya itinuloy nang makita ang pandidiri sa mga mata nito. Nagyuko ng ulo si Lori, at tahimik na umiyak. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng kanyang mga magulang na ipaano ang nasa tiyan niya. Ganon na ba sila kawalang puso? Bumalik si Lori sa kanyang kwarto. Dama ko ang tingin niya sa malita at natulala saglit. Binuksan niya ang kanyang closet at mabilis na nag-impake. Kailangan na niyang umalis, bago pa mahuli ang lahat.